Super init. Yan, buksan natin yung electric fan. Ang init talaga po. Totoo lang po, sobrang init. Diyos ko. Nakakapagod mag-lecture, nakakahingal. Dahil sobrang init. Yung dingding ko po kasi gawa sa yero. Kaya para akong piniprito habang naglalatag ako ng presentations. Pero titiisin natin ang init para sa mga kapanalig kong Katoliko, no? Kakahingal yung init sa tinitirahan ko. Pati po pinto, yero. Kaya kapag sumikat yung araw, lalo na ngayon summer, sobrang init. Kapag naman umulan, may tulo-tulo yung bubong ko, sobra namang lamig, lalo na pag sa gabi para naman nagyayelo. So maganda yung ating paksaan na pag-uusapan. Ito ay napapanahon. Unang-una, napapanahon. Pangalawa, paano ko ba i-explain tong topic natin? Bukod sa napapanahon yung pag-uusapan natin, masaya siyang pag-usapan. And for sure, marami pong mga kapanalig kong Katoliko rito ang mag-e-enjoy sa ating talakayan for today, no? For today's video. No, maraming mag-e-enjoy sa inyo at maraming masasabing, oo nga pala, bakit nga pala? Tama ka dyan. Yan ang mga sa tingin ko magiging sasabihin sa akin ng mga kapanalig ko, no? Magandang hapon po, Mami Tessie Pedro Cadano. Kamusta po? So maganda to kasi hindi natin kasi minsan alam o hindi tayo aware na malaki ang naibigay o naging ambag ng Roman Catholic Church sa INC 1914. Well, pagdating naman kasi sa usapin ng mga iba't ibang dominations kagaya ng INC 1914, hindi ko naman kasi kino-consider as kaaway o kalaban ko sila bilang tao sa tao. Kaya lang bilang tayo ay mga Katoliko, kinakailangan din naman natin na mag-stand sa kung ano yung mga doktrina natin. Actually, ginagawa ko tong paglalatag, no, patungkol sa mga iba't ibang Protestants. Actually, hindi lang INC, coming soon ang mga MCGI. Para yung mga kapanalig kong Katoliko, alam kung paano dedepensa. Diba? Sabi nga, you are not worthy to be called Catholic if you don't know how to defend your church. So, dapat alam natin talaga kung paano dedepensahan ang ating simbahan. Pero, syempre, hindi naman lahat ng mga kapanalig nating Katoliko may kakayahan. Dahil, minsan may ibang Katoliko na hindi rin alam kung paano sila magsisimula, paano sila dialogue na nga lang, makipag-dialogue, no, sa mga hindi natin kapanalig. Kaya sinasamantala ko yung pagkakataong ito na maibigay sa inyo kung paano ako nag-i-stand bilang isang defender. At talagang ipinagdadasal ko sana makita ko kayong magaling na yung papalakpak ako, yung sabihin ko, ay, ang galing yan, friendship ko yan, no? At dapat i-share natin kung paano tayo dedepensa, no? At ang paksa natin ngayon, mga kapanalig ko, ay patungkol sa ano-ano ang naging contribution o naging ambag ng Iglesia Katolika sa INC 1914. No? Ayan ang meron ba tayong naibigay sa kanila? May naitulong ba ang Roman Catholic Church sa INC 1914 na which is founded by kapatid na Felix Manalo, no? So bakit ba kailangan tayong maging proud kapag nasa harapan natin ang mga iglesia ni Cristo? Dapat alam natin ito. Hindi tayo dapat basta-basta magpapabitag sa sitas ng Roma 16 verse 16. Very wrong yan. So dapat alam natin agad yung mga technical attack, no, pagdating sa mga doctrines nila, no? At ito ang ilalatag ko sa inyo, no, kung paano kayo maglalapag, no, ng mga doktrina ng ating simbahan na hindi kayo mahihirapan. No, na hindi nyo na kailangan pang magbubuklat ng Bible kasi malabo ang mata nyo. No? Ang depensa na ituturo ko sa inyo ay yung tinatawag na literal at common sense lang. No? Kasi gusto ko po muna mailatag muna dito sa page ni Kuya Jando yung mga hindi masyadong mahihirap aralin. Kasi darating naman po tayo dyan sa mga nagdanais na gusto akong lumatag Bible-based talaga, pwede naman. Kaya lang,
one step at a time tayo, no? Dahan-dahan hanggang sa makuha natin yung kung paano natin paano tayo magsasalita ng pasitas. So ituturo ko muna sa inyo kung paano tayo magsasalita ng walang sitas pero mabubutas sila, no? Kumbaga, hindi kayo lalatag ng sitas pero malakas. No? Shout out po kay Mami Tessie Pedro Cadano, kay Mami Alma et Chavez Suyom, no? At kay Jomer Arojo, no? Shout out po sa inyo. So pag-usapan na po natin, wag na po tayo magpaano-ano pa. No, shout out po sa lahat ng 30 viewers po ngayon. Shout out sa inyo. Ano po ba ang naging contributions ng Roman Catholic Church, no, sa kilala at pinakakilala na sektang tatag sa Pilipinas, walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo. No, ano po ba ang ating mga naibigay sa kanilang contributions, no? Maaaring ang iba sa ating mga Katoliko dito, meron tayong mga kaibigan na kaanib ng Iglesia ni Cristo, pero wag natin silang ituturing na kaaway, no? Basta pagdating sa aral at sa aral, doon tayo magtagisan, no? At nakikita natin ang mga kaibigan nating INC 1914, no, yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sila ay masaya na nagdidiwang ng kanilang 102 anibersaryo ng pagkakatatag dito sa Pilipinas, 'di ba? At ang kanilang diyan sa Central, no, sa Punta Santa Ana nga sila founded, at sa Central yung kanilang main mother church, no? At masayang-masaya sila at ito ay ginaganap nila tuwing July 27, 1914. Shout out po kay Kuya Miner Solimiano, kay Kuya Ronald Tuage Bangkiao at kay Mami Queen Isabel, no? Ngayon, kasabay ng ating pakikipag-usap at pakikipagtalakayan sa mga iglesia ni Cristo na tatag ni kapatid na Felix Manalo tungkol sa mga naging pag-aari ng kanilang mga sekta katulad ng arena nila, no? Ang dami rin naman nilang mga naging pag-aari at lupain, malalaki dahil ang kanilang mga kapilya talaga ay nagmalalaki at magaganda at magagara, no? Pero wag din po nating kakalimutan, mga kapanalig kong Katoliko, no, na tayong mga Katoliko ay ipinakikilala din natin sa kanila na tayo ay naging bahagi ng kanilang pagkakatatag. Hindi po ba? Hindi sila magkakaroon ng sekta na Iglesia ni Cristo kung hindi po dahil sa Katoliko. At pag-uusapan na po natin ang mga naging kontribusyon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa tatag ni kapatid Felix Manalo, ang Iglesia ni Cristo 1914. So ano po ba ang mga naging ambag ng Roman Catholic Church sa Iglesia ni Cristo 1914? Ang isa po sa naging pangunahin na naging ambag ng ating simbahan sa kanilang tatag na sekta ni Felix Manalo, wala pong iba kundi ang kapilya. Aware po ba kayo doon? No? Yung salitang chapel sa English, Tagalog ay kapilya. Shoutout po kay Daryl Hipona Amoroto from Saudi Arabia. Hindi po ba meron silang kapilya ang INC 1940? Lingid po sa inyong kaalaman, yan po ay original na pag-aari ng Roman Catholic Church. At yan po ang isa sa naibigay natin sa kanila na na-adapt nila sa Roman Catholic Church na nagpapatunay tayo ang true church. Bakit? Dahil madalas pong gamitin ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo 1914 ang terminong kapilya o chapel, no? Madalas nila itong gamitin kesa sa political na terminology na gusaling pagsamba. Kung titignan po natin ang SEC registered nila, ang nakalagay doon gusaling pagsamba. Hindi po kapilya o chapel. Pero kung titignan din natin kung titignan natin ang terminology na ginagamit ng mga INC 1914 sa kanilang gusaling pagsamba ay chapel o kapilya, na which is ang original na pinagmulan ng chapel o kapilya ay walang iba kundi sa Roman Catholic Church. Ang tunay po talaga kasi na pangalan ng gusali ng Iglesia ni Cristo na kung saan sila sumasamba ay gusaling pagsamba.
hindi po kapilya o chapel. Kaya po ang kapilya o chapel, ito po, ang pinagmulan po nito, walang iba, sa Roman Catholic Church. Ang terminong kapilya po, para po sa lahat ng mga kapanalig ko rito, no, ito po ay unang ginamit, no? Una po itong ginamit upang tawagan ang mga maliliit na istruktura, no? O yung mga maliliit na structure ng mga pabahay. No, ginamit itong salitang kapilya na ito sa mga maliliit na istruktura ng mga pabahay noon. Ito yung mga tinatawag na mga dambana. No? Na kung saan dito iniingatan ang mga relic cloak ni Saint Martin of Tours. No? So itong chapel o kapilya na ito ay unang ginamit sa pamamagitan ng isang maliit na dambana na kung saan doon nakalagak ang ating santo na si Saint Martin of Tours. So sa Roman Catholic Church ang nagmamay-ari diyan, no? Ngayon, ang kapelya, no, meron ang kapelya, may ano pa, C-A-P-E-L-L-A, kapelya. Pag sinabing kapelya, ito ay Little Cape. No, pag may narinig kayo, kapelya, Little Cape ang tawag doon. Ang Little Cape na to o kapelya, no, ito ay mula sa salitang Latin, no? Ito ay mula sa salitang Latin na tinatawag nating kapa o cloak, no? So pag sinabing kapelya, Little Cape, at pag sinabi nating Little Cape, ito ay mula sa salitang Latin na ang tawag natin ay kapa o cloak. Ang balabal na ito, itong Little Cape na to o yung balabal na ito sa Tagalog, ito ay ginagamit ng mga French Knight, no? Ng mga French Knight sa kanilang pagsisikap sa digmaan na humiling sa pamamagitan ni Saint Martin of Tours para sa kanilang laban. So, nagbabalabal, no, yung Little Cape na tinatawag na ito ay sinusuot ng mga mandirigma. Ngayon, itong mga mandirigbang ito, dahil sinusuot nila ito, binabalabal nila sa kanilang katawan, ito ay sumisimbolo na paghingi nila ng tulong kay Saint Martin of Tours na dapat silang manalo sa isang digmaan. No? Kaya ito ay tinawag na Little Cape, no? Gaya ng mga nakaugalian, ito po ay ayon sa nakaugalian, ha, wala ito sa Biblia ang kapilya. Baka maghanap kayo mga Katoliko, wala. Ito ay nagmula sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Gaya po ng mga nakaugalian, ang balabal ay madadala at iikot sa mga maliliit na pabahay, kaya iba't ibang istruktura ng pabahay ang itinayo sa bawat lugar upang paglagyan ng relic o balabal. So meaning to say, itong maliit na istruktura na ito na tinawag nating dambana, na tinawag nating chapel, na tinawag nating kapilya, kaya ito ang mga naging pangalan nila dahil dito natin inalalagak ang relic ni Saint Martin of Tours. Ngayon, ang ginagawa ng mga nakaugalian noon, gumawa sila ng maraming dambana, ng maraming kapilya, na kung saan umiikot doon ang balabal ni Saint Martin of Tours. Diyan po nagsimula yan. Hindi po ba kung napapansin nyo sa INC 1914, marami silang kapilya sa isang barangay. Ganon din po sa atin noon. Kapilya po kasi doon iniikot yung relic ng ating santo na si Saint Martin of Tours. Ginagamit ng mga Katoliko ang mga istrukturang iyon para sa pagsamba. Kaya ang salitang chapel, ang salitang chapel o kapilya ay naging regular na ginagamit upang nangangahulugang mga lokal na maliliit na mga gusali sa simbahan at komunidad. So yung mga maliliit na chapel na ito, dahil dumami sa bawat barangay, kunyari sa lugar ninyo, sa iba't ibang barangay may mga kapilya kayo dyan. Ngayon, dahil dumadami ang kapilya, dahil doon iikot yung relic ni Saint Martin of Tours, dyan natin tinawag yan na mga lokal. Kaya kung may lokal ang Iglesia ni Cristo, Katoliko po yan ng galing. Di ba meron halimbawa, lokal ng barangay Santa Elena, lokal ng barangay Magdalena.
Sa atin po yan. Nagkaroon tayo ng lokal na pagpapakita na para madaling maintindihan ng mga taong magbababa ng relic o magpapaikot ng balabal ni St. Martin of Tours doon sa kung saang lugar. Kaya binigyan ng kanya-kanyang lokal kasi dumami yan eh. Maliliit lang po yan na istruktura ha, hindi yan kagaya ng simbahan. Actually, nagtataka nga ako paano naging kapilya yung Iglesia ni Cristo ang lalaki. Ang tunay na kapilya po o chapel maliliit lang, parang mga bahay lang, namumunti. Tas doon, inilalagak yon sa bawat lugar, tas doon sasamba yung mga tao. Hindi sa relic. Baka maaaring doon din nagmimisa. Ganon na naging nung salitang kapilya sa atin. Ngayon, itong ang salitang chapel o kapilya, hindi po ito mababasa sa Bible. Hindi ba sabi nila pag hindi raw mababasa sa Bible, wag paniwalaan. Bakit gumagamit sila ng kapilya? Wala po sa Bible yon. So tanungin niyo po sila sa nila kinuha yung salitang kapilya. Kasi ang salitang kapilya, ang history niyan, galing po yan sa ating santo at ito'y kilalang kilala kundi si St. Martin of Tours. Dito po tayo sa pangalawa na naiambag ng ating simbahan sa Iglesia ni Cristo 1914. Actually, marami nga po tayo talagang na ibigay sa kanila na dapat magpasalamat din sila sa ating simbahan. Ang ikalawa po sa naibigay at naiambag ng Iglesia Katolika sa INC 1914, walang iba kundi ang banal na hapunan. Yes po. Roman Catholic Church ang unang gumamit ng banal na hapunan na salita. Shoutout po kay Hitsura at kay Mami Alma de Guzman. Shoutout din po sa ABC Taxi Company. Shoutout po sa inyo. Pati po dito kay MB Amila from Bohol. Shoutout po sa inyo. Yan, para hindi naman tayo buring-buring. Shoutout din po kay Tatay Jose Deo Cariza Jr. So, dito po tayo, ikalawang naging ambag ng Iglesia ni Cristo, ng Roman Catholic Church sa Iglesia ni Cristo, wala pong iba mga kapanalig kundi ang banal na hapunan. Sa atin din po nila nakuha ang banal na hapunan, tayo po unang gumamit niyan, magnulos dili sila, no? Bakit po sa atin? Bakit po sa atin nagmula ang banal na hapunan na ginagamit ngayon ng Iglesia ni Cristo 1914? Ipapaliwanag ko sa inyo po ng malinaw yan. Okay. Ang Pilipinas po noon, tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Agree naman po kayo dyan. Nakakahiya naman sa 1521 at 502 years anniversary ng Roman Catholic Church sa Pilipinas. So dahil ang Pilipinas, tayo ay nasakop ng mga Espanyol, no? Ang wikang Kastila o ang wika ng mga Espanyol ay dati ding naging bahagi ng ating pananalita. Ang mga sinaunang Pilipino sa panahon ng mga Espanyol, marunong din po silang magsalita ng Espanyol. Yan po ay naging bahagi ng ating wika. Kagaya ng 1, 2, 3, 4, 5. Ang salitang Tsinela, salitang Espanyol na ang kahulugan sapin sa paa. So marami tayong mga banyagang pananalita na na-adapt sa mga Espanyol, no? Na hanggang ngayon ay ginagamit pa din. No? Kasi ang tagal nila tayong sinakop. 300 years tayong sinakop. Ngayon, ang banal na misa po kasi noon sa panahon ng mga Espanyol o sa panahon ng mga Kastila, ito po ay kilala bilang tinatawag na banal na hapunan. Opo, totoo po. Sa panahon po ng mga Kastila, sa panahon nila Magellan at hanggang sa umabot ng 300 years na tayo'y nasasakop, ang banal na hapunan po natin noon ng mga Katoliko, wala pa pong sulpot sa Pilipinas noon. Ha, take note ko lang po, wala pa pong sulpot sa Pilipinas. Yung banal na hapunan na katawagan natin noon ay tinatawag din po natin na Santa Cena. Diba may Santa Cena sila? Yes po. Santa Cena po ang tunay na ginagamit nating salita sa banal na hapunan. Bakit po Santa Cena? Dahil po ang Santa Cena, ito po ay salitang Espanyol. Tama po ba? Ngayon po, partikular na rin po sa atin, no, na ang terminong Santa Cena ay ginagamit natin upang bigyang kahulugan ang ating sariling pagsamba. No, kaya ang tawag po natin sa banal na misa, banal na hapunan po yan. Ang tawag din natin sa banal na misa, Santa Cena.
Kaya yung Santa Cena po ng INC 1914, sa Catholic Church po nila yan kinuha, no? Partikular ang paggamit ng ilang mga bagay na medyo kapareho ng Katolikong banal na misa at yan ang tinapay at alak. Tayo din po ang nagpasimula, no, na minana din ng mga ibang protestante at partikular na rin sa INC ang tinapay at alak. Tayo po ang nagpasimula niyan. Yan po ang isa sa mga kategorya na naging ambag nating mga Katoliko sa Iglesia ni Cristo 1914. Kaya po, Katoliko po ang nagmamay-ari ng salitang Santa Cena. No? Dahil wala pa po ang Iglesia ni Cristo 1914 na tatag ni Felix Manalo, no, meron na po tayong dinadaos na Santa Cena o banal na hapunan, no? Na ang terminong ginagamit noon natin sa banal na misa noong panahon ng mga Espanyol. Banal na misa, Katolikong misa, Santa Cena, banal na hapunan, yan po ay iisa lang ang kahulugan. Sa panahon po ng mga Espanyol, uulitin ko, ang tawag po nating mga Katoliko, wala pa pong sulpot sa Pilipinas sa ating banal na misa, Santa Cena. Kaya yung Santa Cena nila, sa atin po yan galing. No? Kaya meron tayong contribution na dapat magpasalamat sila sa atin. Okay. Ang INC 1914, meron po silang tinatawag na Ecclesiastical District. No, meron silang tinatawag nito, Ecclesiastical District. So ano ba tong Ecclesiastical District? Siguro sa mga hindi INC dito parang hindi pamilyar, no? Parang kakaiba. Ecclesiastical District, ano to? Okay. Ang Ecclesiastical District, ito po ay mula sa salitang Ecclesia para sa salitang Latin para po sa simbahan. No, para ito sa simbahan, no? Hinango ng mga Katoliko, no? Hinango ng mga Katolikong nagsasalita naman ng Latin. Ito ay hinango ng mga Katolikong nagsasalita o bumibigkas ng Latin. Ang Ecclesia mula sa salitang Grego na Ecclesia na nangangahulugang isang grupo ng mga tinawag. Galit na galit sila sa Ecclesia Catholicos, pero yung Ecclesiastical District nila ay kinuha nila sa salitang Ecclesia ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Meron po yan ang INC 1914 na tinatawag na Ecclesiastical District. At yung salitang Ecclesiastical District, ang una pong gumamit niyan, Roman Catholic Church. Yan po ay galing sa bibig ng mga Katolikong nagsasalita ng Latin. Kaya kung meron po ang INC 1914 na Ecclesiastical District, yan po ay mula sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hiram na naman. Okay. Ngayon, ang Ecclesiastical District ng Iglesia ni Cristo 1914, ito po o sila po ay nasa parehong prinsipyo at pamamaraan na ginagamit ng ating simbahang Katoliko. No? Nasa parehong pamamaraan ito na ginagamit ng ating simbahan. Bakit? Dahil ito po ay isang grupo ng mas maliit na lokal o simbahan sa isang makabuluhang teritoryo. So lahat po ng Ecclesiastical District na kanilang ginagawa sa loob ng kanilang iglesia na tatag ni Felix Manalo, ang kanila pong pamamaraan ay pamamaraan ng simbahang Katolika. No? Simbahang Katolika. Shoutout po kay Kuya Yesumar. Shoutout po kay Kuya Hitsura, kay Jean Risa, kay Eliserain Gumanit. God bless you po sa inyo. May basher pala ako. Okay.
Kaya po ang Roman Catholic Church ang siyang unang gumamit ng ecclesiastical district dahil ang ecclesiastical district ay nagsimula sa salitang ecclesia na inadapt ng INC 1914 na mula po sa mga Katolikong marunong magsalita ng Latin. Okay? Kaya sa mga INC 1914 dito, kayong may mga ecclesiastical district, sa Catholic Church po yan nagsimula. Okay. Pang-apat, pag kayo ay pinag-aralan ninyo ang pamamaraan ng Iglesia ni Cristo 1914, meron tayong tinatawag na pastoral visitation. Siguro po yung iba sa inyo aware sa ganito, no? Lalo na sa INC, alam nila to. Meron silang tinatawag na pastoral visitation. So ano tong pastoral visitation na ito? Shoutout po kay Kuya Amelito Egagamao Estrada, kay Kuya Christopher Pingol, kay Kuya Jerry Antoniego, kay Kuya Anton Palma Sapal Jr. God bless you po sa inyong lahat, no? So merong pamamaraan ang INC 1940 na tinatawag nating pastoral visitation. So ano tong pastoral visitation na ito? Ang pastoral visitation, ito ay isang termino na binubuo ng isang obispo o isang arsobispo na bumibisita sa isang parokya o isang relihiyosong entity, teritoryo para sa isang partikular na layunin, at ito ay maaari ding ilapat sa Pope, Papa, kahit na ang termino ay papal visit. So lilinawin natin ito. Ang pastoral visit po ng Roman Catholic Church, na which is meron din ang Iglesia ni Cristo 1914, para sa atin, pag sinabi kasi sa ating pastoral visit, ito yung pagbisita ng mga pare sa iba't ibang simbahan, pagbisita ng Pope sa iba't ibang bansa at pupunta sa iba't ibang simbahan. Pastoral visit ang tawag natin dyan. At wala pa pong Iglesia ni Cristo 1914, meron na tayong pastoral visit. At ang pastoral visit na ito o yung pastoral visitation, ito ay mas kilala natin bilang papal visit. Kaya yung pastoral visitations nila, ito ay hinango nila sa papal visit ng Roman Catholic Church. Bakit sila magkakaroon ng papal visit? Meron ba silang pope? Okay. Ngayon, dito po sa Iglesia ni Cristo 1914, ang kanilang papal visit, ang kanilang pastoral visitation na kung saan inadapt nila ito, itong katawagan na ito sa kanilang sekta, ang kanilang panuntunan o pamamaraan dito, no? Ang pagbisita, ito yung bumibisita yung kanilang executive minister sa isang lokal, at ito yung tinatawag nilang pastoral visitation. Parang yung pinaka-pope nila, yung executive minister nila, bibisita sa iba't ibang lokal, ang tawag nila doon, pastoral visitation. So meaning to say po, wala pa pong Iglesia ni Cristo 1914 na nag-e-exist, no? Umiiral na po yung pastoral visitation. At ito ay unang ginamit ng Roman Catholic Church. Sa modernong salita, papal visit. No, papal visit, isa pang katawagan. May papal visit na po ang Iglesia Katolika, wala pa po ang Iglesia ni Cristo. Kaya po, ang pastoral visitation po nila sa Roman Catholic Church po nila kinuha. At isa na naman po itong malaking pagpapatunay at pagpapatibay sa inyo, tayo na naman ang nauna sa kanila at nanghiram na naman sila sa atin, mga Katoliko, tapos sila pa ang galit na galit. Okay, dito tayo sa panglima. Ang salitang iglesia. Di ba? Unang-una pa lang, kapag sinabing INC 1914, ang unang-unang maririnig natin ay ang salitang iglesia. No? Ngayon, ano ba tong salitang iglesia na ito? Ang termino po ng iglesia, ito po ay isang termino na orihinal na ginamit ng mga Katolikong nagsasalita ng Espanyol na nagmula sa bansang Espanya o nagmula sa saan ba 'to nagmula? Sa peninsula.
no, sa peninsula. Yung salita pong iglesia, ito po ay mula sa wikang Espanyol. Galing po ba ng Espanyol ang INC? Bakit po sila gumagamit ng salitang iglesia? Tatag po sila rito sa Pilipinas. Dapat po alam nila na ang salitang iglesia, ito ay mula sa wika ng mga Espanyol. So sino po ba ang sumakop sa bansang Pilipinas? Walang iba kundi ang Espanyol. Kaya ang unang gumamit ng salitang iglesia dito sa bansang Pilipinas, wala pong iba kundi ang Roman Catholic Church. Dahil ang bansag po sa atin ng mga Espanyol, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Malinaw po yan ha. Yung salitang iglesia po nila, hindi rin po sa kanila galing yon. Yan ay galing sa Roman Catholic Church. Ngayon, ang itong salitang iglesia na ito ay isang transliterasyon ng Latin na salitang ecclesia para sa mga bansang nagsasalita ng Espanyol. Ang ibig sabihin, ecclesia salitang Latin na kapag translate natin sa Espanyol, iglesia. No? Kaya po kapag ikaw ay nakapunta po kayo ng bansang Espanya, no? Yung mga nasa Spain dito, sana po makarelate kayo sa akin kahit di pa ako nakakarating, pero based on my research, no, kapag nakapunta ka daw po ng Espanya at sumakay daw po kayo ng taxi doon, pumara kayo ng taxi at sinabi niyo daw po doon sa driver doon, ihatid mo ko sa isang iglesia. Alam nyo ba kung saan kayo ihahatid ng taxi driver doon sa Espanya? Walang iba sa pinakamalapit na iglesia, iglesia ng Katoliko. Kahit po tanungin nyo ang mga nasa Espanya, pagsasakay kayo ng taxi at sabihin nyo, ibaba mo nga ako sa pinakamalapit na iglesia, ibababa kayo sa Catholic Church. Dahil po, ang salitang iglesia, una po yung ginamit at lumabas sa Iglesia Katolika. Hiram na salita na lang po nila yan, yung salitang iglesia. Kaya yung mga sulpot na sekta may salitang iglesia, hiram po nila sa Roman Catholic Church yan. Dahil ang salitang iglesia, ito ay hango sa salitang Latin na ecclesia. Ang gumamit po niyan, tayong mga Katoliko, Roman Catholic Church. Kaya nga po, wala pa pong iglesia ni Kristo, no? Wala pang iglesia ni Kristo, gamit na po ng simbahang Katoliko ang salitang iglesia. Wala pa po sila dito sa Pilipinas, gamit na natin yan. Dahil ang salitang iglesia, ito po ay salitang Espanyol na ipinamana sa atin ni Ferdinand Magellan. Yan po ang pinamana ng Espanyol sa atin, salitang iglesia. Salitang Espanyol yan eh. Ang INC 1914 tatag sa Pilipinas, hindi naman sila Espanyol. Espanyol ba si Felix Manalo? So ito yung pinamana ni Ferdinand Magellan sa ating mga Katoliko dito sa Pilipinas, ang salitang iglesia. At ang unang Kristyanismo po na umiral sa Pilipinas, wala pong iba kundi ang Roman Catholic Church. Kaya po ang unang gumamit ng salitang iglesia, wala din pong iba kundi ang Roman Catholic Church at hindi po ang Iglesia ni Cristo 1914. Ayan po isa po yan sa ating mga naging ambag. Next. Meron pang ibang kapansin-pansin na kontribusyon na naibigay ng Roman Catholic Church sa mga nasa ilalim ng Iglesia ni Cristo o yung nagtatag ng INC 19. Ano ang mga naging contribution pa ng Roman Catholic Church sa sekta na INC 1914? Unang-una po, ang disenyo ng kanilang kapilya. Di po ba? Kung may mga magagaling na arkitekto sa kanilang sekta, bakit kumuha pa sila na magaling na arkitekto sa Roman Catholic Church? Kaya sila kumuha ng magagaling na arkitekto sa Roman Catholic Church kasi nagsisimula pa lang silang mabuo. Kaya nga po, ang Roman Catholic Church ang true church. Kasi kung hindi pa dahil sa Katoliko, wala pa silang disenyo ng kanilang kapilya. At ang tanyag na arkitektong ito, no, ng kanilang mga kapila, siya po ay isang debotong Katoliko na nagngangalang Carlos A. Santos Viola.
no? Si Carlos A. Santos Viola. Dahil po sa pagkakaroon ng ugnayan ng Katolikong arkitektong ito sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, paulit-ulit po nilang inanyayahan na sumapi sa kanilang sekta ang mahusay na arkitektong Katolikong ito na deboto ni Maria na si Carlos A. Santos Viola. Maraming beses nila itong inakay. Sa kasawiang palad, hindi po nila naakay ang mabuting Katolikong arkitekto na nagdisenyo ng kanilang kapilya. Santos Viola, siya po ay naglingkod nung siya ay nabubuhay pa sa Our Lady of Lourdes Church sa Quezon City at siya po ay pumanaw noong July 31, 1994. No? Ultimo disenyo ng kapilya nila, nag-ambag ang Roman Catholic Church pero galit na galit sila sa atin. Okay. Ngayon po, ano pa po ba naging ambag nating mga Katoliko sa mga INC 1914? Walang iba. Ang pinakasikat, Gregorian calendar. Siguro naman po, ano bang ginagamit nilang kalendaryo? Sana bago sila gumamit, lagi nilang may isip gawa ng Katoliko to. Pope Gregory XIII. No? Kung wala ang Gregorian calendar, no, kung wala po tayong Gregorian calendar na ginawa po mismo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na ipinahayag ni Pope Gregory XIII, maaari pong walang pagdiriwang o pagdaraos na nagaganap ang Iglesia ni Cristo 1914 na anibersaryo tuwing sasapit ang July 27, 1914 hanggang sa kasalukuyang panahon. Kung hindi po sila gagamit ng Gregorian calendar na pinaghirapang buuin ng Roman Catholic Church, malalaman kaya nila kung ilang taon na silang nakatatag. Diba? Kaya dapat magpasalamat sila sa Roman Catholic Church because the Roman Catholic Church kaya sila may kalendaryo. No? Kaya maging sa paggamit nila, no, ng petsa ng kanilang kaarawan, kamatayan at anibersaryo, ito ay hinango nila sa gawa ng Iglesia Katolika. Paano sila magbe-birthday? Saan sila kukuha ng date? Gregorian calendar. Saan sila kukuha ng araw ng mga pag namamatayan sila? Saan sila kukuha ng petsa? Gregorian calendar. Anniversary nila, saan sila kukuha ng taon ng pagkakatatag nila? Gregorian calendar. Kaya wala silang birthday, wala silang death anniversary, wala rin po silang pagkakatatag kung ilang anibersaryo ng kanilang sekta kung wala po ang Gregorian calendar. Kaya magpasalamat po sila sa Roman Catholic Church. Ang isa pa po sa na-contribute ng Roman Catholic Church sa Iglesia ni Cristo 1914 walang iba kundi ang Biblia. Lingid po sa inyong kaalaman, wala pong sariling translations ang Iglesia ni Cristo na Bible. Wala po talaga silang pag-aaring Bible. Sila po ay uma-adapt at nanghihiram ng mga Biblia sa iba't ibang translation sa iba't ibang sekta. Wala po silang pag-aari na sarili nilang compiled, sarili nilang translations na Bible. Lahat po ng gamit nila ay hinahango nila sa iba't ibang translations ng Bible sa iba't ibang mga protestante. No? Ngayon, ang Biblia o ang banal na kasulatan, ito po ay isang grupo ng mga nakakalat na dokumento na iniingatan ng Iglesia Katolika sa loob ng maraming siglo sa panahon pa po ng pag-uusig. No? Actually, maraming nagbuwis ng buhay sa Bible natin. Alam nyo yan, dugo at pawis. Maraming mga sinaunang Kristiyano, mga santo natin ang namatay dahil sa Bible. At dahil sa mga Bibliyang ito ang isa sa naging ambag natin at kinopya o ginamit ng Iglesia ni Cristo para sila ay
pangaral. Ngayon, sa taon po ng 390 AD, ginawa ng Iglesia Katolika ang insisyatiba upang tipunin ang mga nakakalat na dokumentong ito at gumawa ng isang dokumento sa pamamagitan ng mga deliberasyon ng Konseho ng Hippo at ng Konseho ng Carthage. Ito ay upang piliin ng mga konseho ito kung aling aklat o liham ang tunay at hindi tunay. So 390 AD, eto na nagkaisa ang mga konseho kung ano ang dapat at tamang aklat ang i-compile doon sa Biblia na hiniram ng INC 1914. Mahigit sa isang daang aklat ang hindi pinalad na mapasama sa kanon na ito. Ang set ng mga aklat sa Biblia na meron tayong ginagamit ngayon, ito ay bunga ng isang desisyon at deliberasyon ng mga sinaunang intelektual at ama ng mga Katoliko. Sa mga konseho ng simbahan ng Hippo at Carthage, Catholic Church compiled the Bible, which is the Latin Vulgate. Nakakasabay po ba kayo? Shoutout po kay Kuya Ray Agaton at kay Kuya Bong F. Finlac, no? So meaning to say, dahil sa mga church fathers natin at sa ilalim ng mga council ng Catholic Church, na-compiled ang ating Biblia na siyang ginagamit ngayon ng Iglesia ni Cristo 1914. Ano po ba ang mapupulot nating aral dito sa ating talakayang ito at bakit ko ito inilahad sa inyo? Sinasabi ko po ang ganitong klase at uri ng presentasyon sa kung ano ang naiambag ng Roman Catholic Church para patunayan po kung sino ang tunay at hindi tunay. Wala po akong intensyon na insultuhin ang anumang sekta na taliwas sa doktrina ng simbahang Katolika. Tanging ang intensyon ko lamang po ay ilahad sa lahat ng mga tao kung ano ang pagkakaiba ng tunay at sa peke. Wala po akong inilalatag dito sa inyong lahat, sa mga kapanalig ko, na hindi po lehitimo at hindi ko po inaral. Lahat po ng mga baybay ng aking pananalita at pagsasaliksik ayon sa katotohanan pagdating sa ating doktrina ng simbahang Katolika ay hindi po yun matatawag na bulaan. Kaya kung kayo ay nasa sekta, kayo ay nasa iba't ibang denominasyon na hindi Katoliko, mag-isip-isip po tayo. Sa unang presentations ko pa lang about sa pagkakaiba at naging ambag ng Roman Catholic Church sa INC 1914, dun pa lang dapat po mag-isip na tayo. Kung kayo po ang lehitimo at tunay na iglesyang tatag ni Kristo, hindi po ba't nararapat ang Roman Catholic Church ang nanghihiram sa inyo ng ideya? Kung paano ninyo palalawigin ang inyong mga doktrina, kung paano ninyo ikakalat at ipalalaganap ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng inyong pangangaral. Bakit ang inyong doktrina, ang inyong pamamaraan at pamantayan na ginagamit ninyo sa pangangaral sa ilalim ng inyong sektang Iglesia ni Cristo na inyong itinatag sa pamamagitan ni Felix Manalo, bakit po kayo nanghihiram ng katawagan sa Roman Catholic Church kung kami po ang peke na tatag ni Cristo? Kaya po sa lahat ng mga kapatid ko na INC 1914, wag po tayong magsasalita na ang Roman Catholic Church ay fake church sa tag ni Ignacio. Dahil unang-una po natin iisipin, ang inyong mga katawagan na inyong ginagamit hanggang sa kasalukuyang panahon ay kinuha nyo lang po sa Roman Catholic Church. Maging ang Biblia po namin. Kahit kailan, hindi po natin matatawag na true church ang isang iglesyang walang sariling Biblia. Yun lang po ang pwede nating gamitin na basihan kung paano natin ilalahad ang ating pagmamahal sa simbahan. Paano ka at paano kayo magiging true church wala kayong sariling Biblia.
kahit nga translations wala kayo. At sana kung gagamit kayo ng mga translations ng mga iba't ibang banal na kasulatan, magpaalam kayo sa nag-translate nun dahil pinaghirapan nila yun. Kung gagamit ka ng KJV, magpaalam ka sa born again, sa Lutheran. Kung gagamit ka ng magandang balita, Biblia, ng Douay Rheims, magpaalam po kayo sa simbahang Katolika. Dahil ang mga aklat na ginagamit ninyo sa pangangaral bilang batayan ng inyong pananampalataya na mga translations ay pinaghirapan po yan i-translate ng mga nagmamay-ari ng mga aklat na yan. Kaya hindi po maaaring maging true church ang isang tatag na iglesia na wala ng sariling Biblia, wala pang sariling Bible translations. Kaya nga po hangad ko bilang isang Katoliko, no? Ito po ang aking hangad, no? Sa mga kaibigan kong kaanib ng Iglesia ni Cristo na pinamumunuan ni kapatid na Felix Manalo, ang isang mapayapa, mapagnilay-nilay at kapaki-pakinabang na sabi natin 103 na yata sila ngayon, no? So sa 102 anibersaryo ng inyong pagkakatatag. Mula sa biyaya ng Diyos, no, bilang ako po si Sanrio, mula po sa biyaya ng Diyos, naway muling matuklasan po ninyo mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, no, ang kagandahan, ang kadakilaan ng pananampalataya ng simbahang Katolika. Sana po mamulat na kayong lahat. At sa lahat po ng kapanalig kong Katoliko dito, sa lahat ng mga bahagi ng simbahang Katolika, no? Ating ipagmalaki, ating ipagsigawan. At sama-sama po tayo magpasalamat tayong mga Katoliko sa bukas palad at buong buo na iglesia na universal na mismong tatag ni Kristo, walang iba kundi ang Roman Catholic Church na siyang kinabibilangan ng lahat ng mga tupa ni Kristo. Viva Katolika, Viva Maria, Viva Jesus, Viva Santissima Trinidad. Mabuhay po tayong lahat, tayong mga nasa ilalim ng Roman Catholic Church, mabuhay po tayong mga Katoliko, mabuhay ang Iglesia na tatag ni Kristo, mabuhay ang Roman Catholic Church, mabuhay po. At God bless you sa inyong lahat. Ang may iwan ko lamang pong testamento at sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito. Sa tuwing tayo ay haharap sa mga hindi natin kapanalig, bagamat may mga hindi natin kapanalig na hindi maayos ang kanilang pamamaraan pagdating sa pagtatanggol o pagpapaliwanag ng kanilang doktrina, hanggat maaari kahit na gaano kasakit at kapangit tignan ang nababasa natin sa binibitawan ng salita ng mga protestanteng ito, lagi po natin isiksik sa kanila ang aral ng ating simbahan. Kahit ilang mura pa ang sabihin sa inyo, kahit laitin ang personalidad ninyo, kahit ano pa ang gamitin nilang batayan sa inyo, hindi po nila mababali ang katotohanan na ang Iglesia Katolika, yan po ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo. Kaya sana po sa mga kapanalig kong Katoliko, kapag meron din tayong nakikita na umuusig na Katoliko sa kapwa Katoliko natin, ipagdasal na lang po natin sila. Gaya nga po ng sinabi ko rin sa mga last na naging live ko, ganun po talaga. May mabuting Katoliko, may masamang Katoliko. May mabuting Protestante, may masamang Protestante. Hindi na po natin mababago yan. Dahil gaya po ng sabi sa akin ng mga ibang debatista na tatay-tatayan ko na Katoliko, ang kalaban natin ay nasa loob ng ating iglesia. Kaya ang gawin po nating lahat, tayong mga Katoliko, sama-sama po tayong manalangin at sa lahat ng mga Protestanteng ating makakaharap, gapiin po natin sila ng may pag-ibig at pagpapakumbaba at wag po tayong gagaya sa ibang mga debatista. Bagamat
kanilang pakiramdam ay sikat sila, pero sa paningin ng nakararami, sila po ang tunay na hangal. Yun lang po, at ako po si Sanrio, ang isa sa kumakatawan sa page na ito na maglalatag sa inyo at magbibigay ng mga informations regarding po sa doktrina ng ating simbahan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Shout out po kay Kuya Bartolomeo Canival, kay Mami Sabina Autentico. May recorded live po ba, bro? Nakaano po to sa sa page, naka-record na po, no? Kay Mami Tessie Florentin Lagronio, mabuhay po kayo, Mami. Kay Kuya Romy Bendejo Banyanyola, mabuhay ang Katoliko, nasa atin ang kaluwalhatian at kaligtasan, no? Mabuhay po tayong lahat. Sa totoo lang po, kung lahat tayong mga Katoliko ay magkakaisa sa iisang layunin na ang lahat ng protestanteng ito ay maakay natin sa ating simbahan, kakayanin natin yan. Ang kailangan lamang po nating gawin ay mag-aral, magdasal, at magtiwala na isang araw magiging isang tunay na defensor din kayo ng simbahan at maaakay din natin sila pabalik sa tunay na iglesia na tatag ni Kristo, walang iba kundi ang iglesia ni Kristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Shoutout po kay Kuya J. Nice, kay Ate Krista M. Perikit, kay Kuya Nomeriano Lagamon Jr., kay Mami Queen Isabel. God bless you po sa inyong lahat. Kay Kuya Jacob Israel Edulantes, God bless you po, at sana nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng kakaibang latagan. No, sabi ko nga po sa inyo, iba po ako maglatag sa mga debater na nagsisitas, hindi po ganun yung way ko. Pero darating din po tayo sa ganun. Shout out din po kay Kuya Jimmy Colina, kay Kuya Jacob Israel Edulantes. Yun lang po. God bless you. Maraming salamat. Pray the rosary every day. Attend po tayo ng mass and huwag kalimutan ang confession. Maraming pong salamat sa inyong pagtanggap sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat.